Live na. Masidla kong buntag no, sa tanan. This public hearing for the revised Danao City Omnibus Revenue Code to be conducted by the Committee on Finance, Budget and Appropriation is now called to order. Paligog manindo para sa Prayer National Anthem and Danao City Hymn. Sa
At this point in time, may we hear a welcome message from one of our active member of the Sangguniang Panlungsod. Please help me welcome Honorable Jose Calvin P. Tuanis. Thank you, Ma'am Chu. Thank you, Judges. Thank you. Una, tugutin lang ko nga may katapuran sa pangkauban sa buhat, mga IB, Konsehal Manuel Ganson, mga participants, mga invited guests and resource person, barangay officials, mga SP staff, kung kanatong tanan, good morning to everyone and masigla akong kapuntagon sa tanan. Wala ka nang buntag mo magkuno, siguro kakapi pa. Then, siguro laya pa kay masig ako pa nananaw sa sweet nose gabi wamok to. No? So by the way, kanang ako kayo may pasalamat sa inyong pagtambong dining at public hearing karon, no, kay una kanang dako kayo ang inyong participation na kung sa inyong suggestions, kung sa inyong questions na ipaabot nining atong ordinansa. So ako kay nakatabang. So kanimangon adjustment ni sa atong mga taxes. So at least makibaw mo og unsay anay buhaton ipasud dito sa ordinansa, no? So dili na lang ako tason kay para at least masugdan din nato. Welcome sa atong public hearing on the updating, revising Omnibus Revenue Code sa Danao City. Again, daghang salamat ug maayong buntag ka natong tanan. Thank you, Honorable Calvin. Ingon si Honorable Calvin, asa daw ko no ang uban. Kay daghan mi og gipadalhan og imbitasyon karon sa ika-third batch ani nga public hearing, no? But wala pa diri ko basin na nanaw po og sweet notes gabi. No, pareha na mo. Isa may litanaw gabi sa sweet notes. Isa si Mamo. Indot, Ma'am, no? Anyway, mayong buntag sa tanan. Ang kanika ron nga ipahigayon sa ato ang mga miyembro sa Konseho, headed by Committee on Finance, headed by Honorable Ivy Durano, para ni nga konsultahon mo tanang sectors, no? Kuhaan mo og mga opinion, suggestions para sa ilang pagpanday sa kanina balaod sa ato ang pag-revise sa Omnibus Revenue Code of Danao City, no? Dako kaayo ni siyang kahimuan sa ato ang development sa city, labi na sa ato ang income, no? Kay if dako og income ang ato ang syudad, asa man mo paingon ang income, mubalik pod sa basic services o uban pang mga serbisyo nga ihatag sa ato ang
kagamhanan sa Danau ngadto sa mga katawhan, no? So mauni karon naamantay malabot nga nag-ingon nga ipa-revise yun kada 5 katuig unya taon-taon gano i-discuss na ron og maayo sa ato ang chairman and also sa ato ang city treasurer. Mao nga naa kita karon dinhi. And dili po pwede if dili nato i-acknowledge ang mga naadiri karon itampong isanong sa amoang pag-imbitar, no? Para mahibaw-an po sa ato ang mga membros konsiho o kinsa ni nga mga naa karon dinhi unsa ni nga sektor, no? Pero ato sa sugdan o paila bisan nakaila na mo sa ato ang mga sangguniang panlungsod members. This morning, sa ato ang third batch of public hearing, ani karon kauban nato ang ato ang bag-ong niabot, no? Chairman sa Senior Citizens Committee, but ang iyang insura dili pa senior citizen, no? Bata paghihangod. Siya ang chairman sa Committee on Trade and Industry and sa Senior Citizens. Please help me welcome Honorable Adano Dani Tito Robles. Anong ikaduhang miyembro sa konsiho na siya ang pinakauna yun giabot karong buntaga dinhi anak sa loob doon ra po ang ila o niya end-term councilor, no? Mahuman na siya by June 30 sa kanilang term and siya ang chairman sa Committee on Agriculture and Committee on Market and Slaughterhouse, no? So we have with us Honorable Leonilo Unel Canson. Aniya usab uban kanato ang presidente sa Liga ng mga Barangay, presidente sa tanang mga kapitan sa siyudad sa Danau, maabti Honorable Paulino L. Vizcaino. O aniya po kauban nato karong buntaga dili siya ganang bag-o nato, no? Kay daghan kay nakailaan niya kay usa siya ka magtutudlo before and nahimo po siyang opisyal sa barangay, no? Siya ang kanhi kapitan punong barangay sa barangay poblasyon and usap po di siya ka aktibo karon na kasabtangan ng miyembro sa sangguniang panlungsod sa 17th batch and daghan na po siya o nagpapanday nga balaod para sa tong syudad. Please help me welcome Honorable Dr. Don Ruel G. Arias. O gani siya ang second, no? Kay sa sanggunian mag-ranking pod me, no? Aron makita ang ilang mga nahimo, no? Ang secretariat mag-ranking pod sa pipila ng mga ordinansa o resolution ang ilang napapasar na sila ang author. Top 2 sa ordinansa, top 2 sa mga resolutions, hugihan, inyong nakita ang iyang paghugi kanunay. Wali pahuwayay ato ang chairman sa Committee on Tourism, siya po ang chairman sa Committee on Finance, Budget and Appropriations. Atong sugaton sa Masipang Pakpak, Honorable Carmen Remedios Ivy Durano. Na kumplito na. So, ang uban kagahapon diripod, no? Kay upat magunin niya, may bahay na sila kay napoy mga importante po na mga gialiman ang uban ng miyembro. Ang naapod diri karon kauban nato ang representative sa mga NGOs, Francisco Gomez sa Nacotuda Terminal. Thank you, sir. Ang sa atong LGU, ana ang karon ang ato ang miyembro sa PIO, no?
Public Information Office na kanunay nagasuporta nato para mapaabot ang ato ang mga aktibidades matanaw sa ato ang mga katawhan, no? So we have with us Brian Ken, Geraldine, Charles of Ariel. Okay? So, niya usab ang ato ang mga importante no nga maugyod nga opisina ang nag-handle ani ang implementing office. We have with us our very active City Treasurer, Mrs. Lorna Dagatan Morales. And kauban po niya ang ato ang Revenue Generation Consultant, ang ato ang kanhi City Treasurer, Mr. Romanico B. Ocampo. To asa luyo. And staff sa ato ang City Treasury Office, we have Miss Maricel Dorano. Sila ni ang mga kukihan nga mangulita. And na po nga nagikan sa lain-laing mga establishments, we have Mr. Ronald S. Pacquiao sa City Mall. Please guys, para ma-acknowledge and i-upload si Mr. Dale Munoz. Asa naman okay. Then we have Carlo Lawas sa Anisha Commercial Space Rental. Okay, thank you, yun. Hini May Navarro sa CNL Global Access Corporation. Thank you, ma'am. Maria Lilibeth Manula. Thank you, ma'am. Ma'am Bilia Mata o si Ruel Bilobulo sa DM Real Estate Lesser Loo. Kanhi konsihal siya, ma'am, sa Tadela. Kita ko, nagsulog siya PCL. So once a councilor, always a councilor. No? Malipay ni makakita o ka ng PCL member. Okay? So, ani ang po, kauban nato, karong buntaga, ang ato ang taga Sans Mall, no? Accounting staff, Shikaina K. Noel. Rian Cindy Mahinay of Cecil Enterprises. Okay. Susan Galiendo Efrain Pronia. Ma'am Susan. Grisel Galaco of Dotargo Perales Lodging House. Myrna B. Lapara Summer Spring. O, dara na is ma'am. Renaline Cani of Rose Pharmacy. Thank you, ma'am. Robert Lee Toniakaw, Assistant Manager of DIY. Sige ra bang ipalit sa DIY, sir. Mr. Jason Enriquez, staff also. Then, Dito Kapuyan of Radiator Shop. Thank you, sir. Velma C. Montes of Senior San Pedro. Mauni siya ang manog, ma'am, no? Emily Pacto sa Barangay Loo. Then, Jen Christian Bayarca. Raymond Godino, owner of Mansky Lights and Sound Rental. Then, Rosalina Maturan, representative sa Gel Hardware sa Masno. Florina Capuyan, sales assistant, Watson sa City Mall. Thank you, ma'am. June Anthony Quizon, owner of a racing motor shop. Then, William Berondo, Cooking Laundry Express. Jimmy Gomez, representative sa Rico Appliance. Thank you. Then, Lavinia Arizo, branch manager sa Kinsay. Ano sa store, ma'am? Okay. Thank you, ma'am. Eugene Arizo po sa Kinsay, naapod. Liboon Rinante, branch manager. Ethel Manolat, representative sa RCZ Food. Miss Ethel. Miss Ma'am Melba Zamora, owner of RM United Fishing Incorporated. Thank you, ma'am, sa pag-attend. And naapod si Miss Arlene Kanya. Sa asa ni nga, kuan, ma'am? Okay, thank you, ma'am. Naapod si Celestino Portiliano, the second
sa Jones Lodging House. Thank you, sir. Kim Tumamak, owner sa usa ka karinderya sa San Antonio Inside, no? So atuan na papod si Lilia Di Gracia, space rental po ni iyaha. So ang atuang mga participants karong buntaga, Honorable Ivy, sa atuang public hearing nagagikan sa nagkalain-laing mga business establishment sa atuang syudad. Before ta mo padayon, no, sa atuang main topic, napod tay house rule sa atuang public hearing. The proponent of this ordinance, Honorable Carmen Remedios Ivy Durano, will present the salient features of the revised Danao City Omnibus Revenue Code o kani ilap kuanan po no, abagan sa atuang city treasurer ang pag-explain about sa atuang revised revenue code. Should you have any observation, kay gitagaan naman ang mong kopya pag-abot ninyo, questions, clarifications, or suggestion, ato nang buhaton during the open forum. Na ay higayon oras nga gigahin para ninyo para naamoy og naamoy pangutana inyong ikapangutana og naamoy suggestion inyong pong ika-suggest. No? Natay microphone sa tunga, identify yourselves and then asa mo nagrepresentar, no? Kay andam mutubag ang atong mga konsehal ug ang atong city treasurer. Ang atong comfort rooms na andun sa kilid, pwede ninyong magamit. Thank you, Barangay Loob. And then, while the public hearing is ongoing, mamalihog lang mi nga inyong cellphone, mabutang ninyo sa silent mode para dili nato maistorbo ang atuang mga tupad na naminaw sa discussion. Okay? And kani kay recorded public hearing magyud nino, palihog katong wala pa makasign sa attendance sheets, palihog og pirma na sa luyo atong registration committee, no? So ang among gihatag ninyo nga kopya sa draft, no, amo pud nang kuhaon after ani nga public hearing kay naapay mo gamit ana karong hapon sa 4th batch of public hearing. And ako pong ipaila ang ako ang mga membro sa SP Secretariat. Ang ato rong stenographic reporter is Mr. Ricky Alvaro. Then ato ang ubang staff, SP Secretariat staff mo inaan sa registration and ang ato ang mga councilor staff po. Daghan kayong salamat o maayong Pasko. At this juncture, please allow me to give you the overview, the purpose for this public hearing on the proposed revised Danao City Omnibus Revenue Code. But before that, allow me first to greet everyone. Masidlakong buntag, no, sa tanan. It is with great privilege and responsibility that we welcome you to this public hearing conducted by the Committee on Finance, Budget and Appropriation. Today, we gather as stakeholders of the Danao City. Residents, business owners, government officials, and community leaders. For us to discuss and deliberate the proposed revisions of the Danao City Omnibus Revenue Code. This hearing marks an important step in ensuring that our city's fiscal policies remain responsive, equitable, and aligned with the evolving needs of our constituents. The Omnibus Revenue Code is a cornerstone
of our city's governance, serving as the framework that governs our revenue generation processes, ensures fiscal sustainability, and funds essential for public services. This review and revision represent our commitment to the fostering transparent, inclusive, and adaptive system that responds to the evolving needs of our city. And today, we gather as representatives from various sectors to hear your perspectives and inputs on the proposed update to our revenue code. Your participation underscores the collaborative approach we value in crafting policies that benefit not only the city government, but also the people that we serve. To give the overview, the Now City Omnibus Revenue Code serves, as I mentioned, as a cornerstone of our city's fiscal framework. It governs the collection of taxes, fees, and charges that fund essential services and programs for our community. The current code, however, has been in place for several years already and is no longer fully reflect the dynamic economic landscape of the Now City. So the proposed revision aims to, first, update the obsolete provisions that may no longer be applicable to the current businesses and economic realities here in our city. Second, to align with national mandates and regulations in order for us to ensure compliance and uniformity. Ang ikatulo, for us to streamline processes for easier implementation and compliance by both the government and the public. Ug ang ikaupat, naghinaot mi nga pinaagi ining atong public hearing, this would enhance the revenue generation by introducing equitable and adjustment to rates and fees, ensuring that our city can sustain and improve public services while remaining competitive and business-friendly. So the purpose for this public hearing is to provide a platform for transparency, accountability, and collaboration. We want to ensure that the proposed revision are understood and appreciated by all stakeholders, and that the final revision reflects a fair and balance between the city's need to generate revenue and the community's capacity to contribute. So specifically, this hearing aims to present to everyone the proposed changes to the revenue code, highlighting key amendments and their implication. For the information of everyone, ang ato ang Omnibus Revenue Code, last di siya na-amend was 10 years ago. No? So, muna nga, it is very high time for us to revise it since 10 years ago pa ang last revision niya. Second is to provide an opportunity for our stakeholders to voice out your concerns, for you to ask questions and suggest improvements to the proposed revision. Ug ang ikatulo, hinaot-unta nga piniagi aning ato ang public hearing, we will be able to build a consensus on the necessity and fairness on the revisions, fostering trust and cooperation between the government and, of course, its constituents. So in closing, this public hearing represents our shared commitment in making and to make informed decision for a better Danao City.
Together, let us craft a revised revenue code that not only addresses our city's fiscal needs, but also uphold the principle of fairness, inclusivity, and progress. Muna nga karong buntaga, hinaut-unta, ug amo yung giauhag ang atong mga invited na mga participants, and we look forward to your active participation in today's discussion. Again, maayong buntag kanatong tanan ug daghang salamat. And at this juncture, allow me to turn over the floor to our City Treasurer Officer, Ma'am Lorna Morales, to facilitate the discussion and to present to you the amendments to the said revised Omnibus Revenue Code. Sa atong maagting o bugihan, Chairman on Finance, Local Finance Budget Appropriation, Honorable Carmen Remedios Ivy Turano, may buntag ma'am, o sa ayang mga kaubang mga konsihalis, may buntag sir, sa ato karong mga barangay officials, aniya karon, my fellow public servants, and most importantly, ang ato karong most valued taxpayers, maayong buntag, masidlakong kabuntagon kanatong tanan. Before ko proceed sa akong presentation sa revision ng Omnibus Revenue Code, allow me nga paghisgutan kung sa atong legal basis sa local taxation. Ang legal basis, the power of local government unit to collect taxes, fees, and charges is provided in the Constitution of the Republic of the Philippines. Under Section 5, Article 10 of the 1987 Constitution provides that each local government unit shall have the power to create its sources of revenue and to levy taxes, fees, and charges subject to such guidelines and limitations as the Congress may provide, consistent with the basic policy of local autonomy. This constitutional mandate has been operationalized in the 1981 Local Government Code under Section 129 of RA 7160, otherwise known as the Local Government Code of the Philippines. The law that governs the taxing powers of local government units by provinces, cities, municipalities, and barangays of their taxing and other revenue-raising power is found in Book 2 of RA 7160 or the Local Government Code of 1991. Kung naamo dihay Local Government Code na libro nga book, gispelled out kini sa Book 2 ang local taxation. Section 129 of RA 7160 states that each local government unit shall exercise its power to create its sources of revenue and to levy taxes, fees, and charges subject to the provision consistent with the basic policy of local autonomy. Such taxes, fees, and charges shall accrue exclusively to the local government units concerned. Fundamental principles of local principles shall govern the exercise of taxing and revenue powers of local government units. Makita din nato sa Section 130 of RA 1760. 1. Local taxes shall be uniform in each local government unit. Local taxes shall be equitable and based on the taxpayer's ability to pay. Local taxes shall be collected for public purpose only. Local taxes shall not be unjust, excessive, oppressive, and confiscatory. Local taxes shall not be contrary to law, public policy, national economic policy, or restraint of trade. Collection of taxes shall not be led to a private person. Local taxes collected shall accrue to the LGU imposing the tax, and local taxes shall be progressive. And the legal basis for adjusting tax rates is found in Section 191 of RA 7160, states that authority of local government units to adjust rates of tax ordinance. Local government units shall have the authority to adjust the tax rates as prescribed wherein
not oftener than once every 5 years, but in no case shall such adjustment exceed 10% of the rates fixed under this code. So mao ni siya nga niata karon nakadak public hearing kay dili man ma-approve ang ordinansa kung dili niya to wala tay public hearing ikanda. Naa sa balaod, mandated sa balaod nga once every 5 years mag-revise nita, mag-update sa ato ang revenue code. As said ni Mama Ivy 10 years ago, ang last na to nga revenue code, ang ato karong current revenue code tax code 2010 pa. So supposed to be pag 2020 nag-update na nag-revise, wala naka-revise. Niabot karon is the time na gyud siya kay mandated sa balaod, no one is above the law, kinanglan na gyud nga every 5 years, once every 5 years mag-update ta. So tira 2015, 16 to 24 mga 10 years na kita, karon pa ta maka-update, karon pa ta mag-revise, no? So, in fact, sa among office po, under na means as supervision sa Bureau of Local Government Finance, nakadadyan ko yung audit findings nga pag i-revise na gid siya, i-update na gid ang atong revenue code tungod kay obsolete, long, o pa na gid siya, dugay na. Taas ng panahon nga wala naka-revise. So timely na ni siya kay marag 10 years na gid ang labay. So balaod ni nga nag-mandate sa ato nga dapat mag-revise ta once every 5 years. Ano? So mao ni karon nga naata karon kadiri. Atong i-revise, ato i-update na atong revenue code. The legal basis and parameters. Section 147 of RE 7160 provides that fees and charges imposed by cities and municipalities should be reasonable and commensurate with the cost of regulation, inspection, and licensing before any person be engaged in such business or occupation or practice of such profession or calling. Furthermore, Section 23 of LGC provides that such fee or charge shall be based on capital investment or gross sales or receipts of the person or business liable thereof. In fact, naatay bagong circular sa Joint Department Circular JMC 2019-01 dated May 17, 2019 of the ILG, and the DOF provides for the guidelines for the review, adjustment, setting, and adoption of reasonable regulatory fees and charges of local government unit. The purpose of this is that to ensure uniform procedure in setting reasonable fees and charges, and the fee dapat every 5 years, once every 5 years, mag-conduct na og revision. Karon sige sa 2015 to 2024 nilabay ng 5 years wala naka-update, karon pa ta maka-update. So balaod man atong tumano, no, kay sa ginaingon ko pa, no one is above the law. Balaod din siya sa local government code. So sa ato karon ako i-present tanan din ang negosyo na bilong ta sa graduated tax, meaning sa section 143 local government code nangadto ang graduated, meaning na katulad negosyo mga wholesaler, retailer, tanan nga kasi nga negosyo mabilong taanin din siya nga section sa ato local government as atong ordinance graduated tax on business. Ako sa i-explain sa ato ang current nga revenue code karon ato karong mo ni atong basis sa pag-compute sa inyong taxes. Ang atong current sa graduated tax karon wala usually ang attendant puros man mga taxpayers mga kadaghan ako nakita puro gyud na mga negosyo diri, no. Sa atong current nga tax ordinance mao ni siya, kung example niya kung sa manufacturing ni. So manufacturing, ang present rate nato mao ni kani present rate. Pananglitan, nag-manufacture nga kaluglaps or kaning gunanaman din ang Republic Cement, wala, no? So pananglitan, yung negosyo na, makita ba ninyo ito sa inyo ang tax order payment, wholesaler, retailer, dry goods, so ang manufacturer. For example lang, ang imong line of business is manufacturer ka. Ang imong gross sales is
100,000 or more but less than 150. Sa current nato karon sa karon nato nga tax code, ang imong business tax is 3,630. Tungod na may mandate sa balaod, Section 191, nga mo-adjust na sa rate at least 10%. Kwata, na kung isulti ganina, no? So, ang atong 3,631 times 10% add mo na ni, may mo na siyang sa atong kung ma-inactive ni, ma-approve ni, may mo na siyang 3,993. So, wala taning exceed na ata sa inta sa balaod. Kakuha ta? So, panalitan, example, renew ninyo sa business tax, sa business permit, January. So, puhon, ma-inactive ni, ma-approve ni siyang hopefully, 2026, ato ni siyang, paggamit na nato ato ang tax code, no? So, kanina atong basis, once ma-approve na ni siya, dili na niya karaan. Kaya mo ba niya atong purpose pag-update, pag-revise sa ato ang revenue code, specifically sa atong tax rates, sa ato ang business tax. Kuha ta? Okay, no? So kuha tayo siya, kaya ilun pa, no? Kuha na yun tayo, long overdue na yun ang ato ang revenue code. Nasa palao, nag-inon yun, local revenue code, nagtagitahasan kita, inon, imanlitan kita nga, every 5 years, once every 5 years, dapat mag-revise ka. So karon ato na siya i-revise sa lapas na galing mga 10 years na. So dapat lagi siya i-revise. In fact, nalagay na siya offices na nag-supervise na mo, nag-monitor. Di ko lagi na attention. Ang Senator's Office under man sa Bureau of Local Government Finance, in ko lagi sa attention na dapat i-revise na yun kay obsolete na yun ang tax code. So kuha tayo diretso ta sa taxes. So walang na question, 10% increase as to sa mandated sa balaod. Next, atong mga fees. So ang fees gani siya, lahi maning tax, lahi po ang fees. Ang fees ni pag-conduct ng regulation sa pag-conduct inspection. So ang kaning fees, reasonable commensurate sa pag-services nga atong nahahatag. Pananglitan sa mayor's permit, kada mga fees, clearance, mga fees man na sila. So, ang ampong kakalago sa fees, nakatay joint government circular na kung ibasa nga pag-recover agad sa cost, kaya hindi man siya tax revenue. Kung pilay cost nga nahatag ng services, mautoy ato ang basihan. Ang fees nato, mag-sample lang ta, mag-example ta of mayor's permit. Pag-conduct sa mayor's permit, siyempre, inspection nato, ay mga personnel nga mo, kapag nag 3,624 ang nakaregistered. Makuha man nato pila ang total cost sa whole year nga di-conduct kani. Naabot siya ang 3,025,000 based ato ang mayor's permit ani ato ni siya i-distribute based sa classification of business sa DTI katong micro, small, medium, ug large. Kung gamay, kung medium ka enterprise, ang imong assets over 15 million up to 100 million. Ang large nga enterprise, 100 million ang above. Use as ato garo sa record sa Danao City, naaragin kadaghanan din sa micro up to 3 million. So ato ni siya i-compute based on competition sa permit. So kung manufacturer ang imong negosyo, mao ni siya ang imuhang kung micro ka 500 ang imuhang mamahiran sa mayor's permit. Kung small scale ka 1,000 which is reasonable jud kaayo. 7 kato na sa mga bangko, manufacturer, wholesaler, kato maginagmay lang, natay minimum og 200 pesos. Kuha ta? Let's go to the water system, water fees. Sa 1 cubic meter to 10, ang atong anong ikulit na karon is 50 pesos. Sa proposed nato nga rate, first 1 to 5 cubic, 50 pesos. Asa man diferensya ani? Kung ang imong konsumo sa tubig, kung exist gani og 5, di ana dili ang imong per cubic 15. Kuha ta? Sa una, first 10, 1 to 10 cubic meter, 50 pesos.
Sa atong proposal nga bangko, ang 1 to 5 ay 50. Ang 6 na nga, 6 to 10 nga imo makonsumo 15. Tagaata mo simplified nga competition nga masabtan bisanan. Ang 11 to 20 cubic meter 22 na. Ang 21 to 30 26. Usually sa record sa water works, amo ginakuha ang kanibitang daghan jud nga mga household consumidor na adili sa 6 to 10, 11 to 30 kanila. Usually ang kanay puro lagi sa commercial, kaya meaning kung dakan kang tubig na konsumo, so nagdegosyo ng kanang mga car wash, water refilling fee, wala ang kulong na mga mga eateries. Pero sa mga households lang natin siya dito kadaghanan 6 to 10, 11 to 20. So gamay lang yun. The basic example ako i-present karon, mag-sample ta ha. Sige. Kung usa ka ba ni malay ni konsumo og 15 cubic meter, 15. Ang first cubic meter based atong proposal, iba ang 1 to 5, 50 pesos. Ang 6 to 10 niya, kay dito naman to ang iyang rate. So 6 to 10, konsumo ka ni 5 ya po, 6 to 10, kanabilong anin ko. 15 times 5, pila man? 75. Mo niya kompetisyon niya. Ang 11 to 20, ang iyang rate at 22 man. So 22 times 10, mo na 220. Ang 20, kali ba? Ang 11 to 15, ang iyang rate at 22 man. So, 22 times 5, 110. Kung konsumo kang 15 cubic meter, ang imong buwan sa water lang na imong bayaran is 235. Kuha ta. Reasonable lagi siya, kaya amo lagi din siya himo ang kaning competition at dili sa kay usa sa fundamental sa taxation isa. Ako aman ko siya, dili sa tax no, ka-charges pa na siya, pero amo lagi panigamutan nga dili gyud madak-an ang mga household consumidor based again sa taxpayer sa tubig. Kung mo ginahatong kudakan tag konsumo sa tubig, the more pa tumapahiran. The same thing sa business, kung the more income you have, the more taxes you pay. So dapat ang tubig na makonsumo, dako-dako pud ka mabayaran. Pero kung ang imong konsumo within lang sa limit 1 to 5, 50 pesos na sagsiya. Kuha ta? Pero sige lang, mauni nindot nga kami niyo para maka-suggest mo, maka-present mo sa iyong mga nasa iyong unahon na karon tayo na buod o open forum ta at i-present kami siya ha. O sa inyo gusto sa inyo po mga feedbacks para amo po magwanan. So, wala na sa tubig at doon na punta sa garbage. Ay, may shipping din na apil. Wala shipping no, kaya kasi karoon itong hapon. Kaya na ito yung mga negotiation. So, ato ta sa garbage collection. Kamu tanan diri nakabantay mo, puro sa mga business no, wala man diri kay dili nagpasa kay mga sa revenue code maniso. Nakabantay mo nga during sa inyong renewal certificate, ang inyong garbage fee na incorporate na sa inyong tax order payment. No, di ba bayad ang naa sa mga nagnegosyo. So dili mo yung dili ka bayad kay kung dili makabayad na may mo inspection ang PPLO before siya mo hatag og business permit. Nga tanan yung mga fees na bayaran, taxes, fees, including ang charges kanina sa mga garbage. Kapwa ka man makakita mo na yung tax order payment na yung garbage fee. Karon nahatay karon i-propose kabahay aning household. Kay one time yun, nagiling ko sa business sa renewal ano man ang business lang daw provide. Nagkana pa magaling ang household, ganahan pa kayo ng basura. Wala hindi sila kabayad urag. Kami man subsidize at propose to silang bayranan. No, kakuha at to, kakuha man ang anak kay nagin siya. Alos ginamangutan na. Sa business, wala kayo problema kay magkakabayad man din mo sa business kay naamangan to na kayo pa yung garbage collection fee. Karon ganyan itong i-propose sa household ni. Sa household, ang atong makulit-kulitahan mo niya subuhon, natay 20 pesos per month. Sa katong mga household, kung siya man nato pagpaagi silang pagbayad, asa mas na mubayad 20 pesos. Dahil nga mubayad sila nga to sa ilang water fees, ilang billing, at to po sa mubayad kanto sa ilang tawag ani sa ilang garbage fee sa collection.
20 pesos, pwede ni siya nato i-one time payment 240 at tuig or pwede po ni mo semi-annual 240 ang tuig, 120 ang semi-annual. Inipayan ninyo ito sa tubig ninyo sa waterworks, nanalingan to ang inyong garbage sa katong sa mga household ha. Ato na siya ka-incorporate ang ilahang bayranan. Kuha ta? So nanatay ay kuhan sa garbage fee sa mga household. So ato i-recap. Kani siya nga mapatawag ninyo tungod kay ato na dyan balaod nga dapat every 5 years ato siya i-update ang ato ang revenue code, ato i-revise. Dugay na ginaan time to na wala may update, long overdue, obsolete na yun siya. So, kahit na yun karong atong i-update kay madakon man na nasa mga national offices na nag-monitor sa ato, nag-supervise, nag-advise po na dapat i-update na otherwise na i-sanction ang LGU. Kaya ano walang revise sa iyang revenue code. Ikaduha, katong tax rate, sa balaod nag-ingon niya ang dapat ang tax dili mo sobra sa 10%. So, muna itong ibuhat karon. Nag-propose tao, increase sa tax bill, minimal na dito sa siya, 10%. At naratong dito sa wala tayong isip, no? Ikatulo ang katong sa itong system, water system, increase sa gamay, pero gamay lang siya, minimal lang siya. Ano itong increase na pa siya, tungod kay ato nakita manggod every year, nag-anak po ang iyang overhead costs, ato ang mga patubig. So, subsidize lang, sige kuha sa atong income, subsidize sa operations sa waterworks kay gamay naman kay ang risk. In fact, ang Lanao City Government ay pinaka-minus June nga rate kung makumpare natin sa ating mga naamay bisay na kasabang dili. Kanay sa nagkuhan sa puyog bitaw kanay sa mga atong mga tawag ani subdivision. Tayo makasabi sa Lanao ay gagawin water system. Kung ato ma-compare, mas mahal ang ila compare sa toang. Ang ato lagi dili ni pagpaginan siya ha, wala ni pag-recover agad sa cost. Sa recovery sa cost, in fact, dili magani ma-recover, at least lang ng add-on ang ato ang collection sa water sa atong tubig. Kuha ta? O ang ato katong sa ato ang garbage collection sa mga household, ka-garbage fee sa ato mga household. Kanatay 20 pesos kulit tahon, puhon, ma-approve ni, ang ato nato siya incorporate ang iyang payments ngadto sa ato ang kunipalit at sa tubig. Pangutana, pero okay na tingnan dito. Kung na mga gusto pangutana, pwede mo acknowledge sa microphone at para ato na matupag kung sa inyo ang mga nasa inyong nahuna. Kaya kuha man siya ang atong mga own household. Ang sa business na kuha ka na makalain na grade, so okay na siya. Sa household pa rin, atong ordinansa own household. Kaya napapawin rate, nakalain mo itong grade ang atong sa business. So sa 10% increase sa atong tax, kuha na dito siya, in line na dito sa tabalaon. Wag na nagsubra. Supposed to be, ang Lanao City Government, year 2020, dapat ito na mag-revise 5 years ago. Wag naka-revise. Supposed to be 10 plus 10, may kulang 20. Kaya doon na maka 5 years na nilabay. Pero wala na siya ibuhat. Ato na niya po yung 10%. At least atong taxes from pricing lang. Ayaw mo ito. Nalapit pangutana sa bayaran ng tubig. Kining bayaran sa tubig ba? Kana, kung gamay rin imong konsumo, gamay rin mong bayaran. Kung dako imong konsumo, dako sa itong bayaran. Anong nabali man ang undi nga? Kasagaran nga dako ka konsumo yung businessman. Ang business nagbayad sa business tax. Kung gamay yung dato, parehas basta, maligyan ako, wholesale galing, mas minus. Ay, hindi siya, ma'am. Ang ato pag-uungkuhan sa
basihan sa ato ang pagpangulikta. Kung dako ka o nakonsumo sa imuhang tubig per cubic, namatay gay, papni ang ato ang taripa. So naman sa mga household, bisan yung business, dako siya mabayaran. Kung sa maning klase sa household, kana ko sa kapanimalay, anak siya ang anak niya o pagkabuko palagi, kundi dahang tao pa. So, dili na kaingon na ang business na dako. Nalay ba yung household, dako ka po siya konsumo doon, kay nagkaan ka ay sa kapanimalay. Pero ma'am, during sa paghatag o biling, mapakita man ang imong ato kung per cubic meter ang imong na-consume. So, based on yung taripa, pwede ka makaparecommute sa water works, gano'n naabot man din aning amount na. Tama na siya. Nana sa billing statement, na cubic meter kung pila ka cubic ang imo na-consume. Inikatag sa water works office. Ano ni siya ma'am, kung ako ang konsumo, dapat ko itong gamay ang pera na kung dili siya mao ang wala dili na anak ako ang kay lisig ako sa tax business, dako ka kita, dako sa tax sa bayaran. Lisig ko ani, kung dako ang konsumo, naitaray pa man itong guide. Ma'am Lord, good morning everyone. Concern lang niya is about payments sa water in terms of business operation. Kay ang iyang konsepto, kay nagbayad naman sa business permit, dili ba kuno gamay ang ilahang rate sa bayaran sa tubig. My question is that whether business or household, do we follow the same scheme of payment? Yes. So dili wa may special rate for business. Ako iklaro pasabot nga walay special rate for business. Therefore, madako kung gamay ang business depende sa ilahang water consumption per month. So, pilay ilang consumption times the number of pesos or the times the amount per cubic meter mo ibigay. So, atong klarohon og tubag ang iyang pangutana pandi kay siya malibog ba. Kay lahi man og scheme ang atoa, we follow man a fixed rate scheme for the water rate. So, ang household ng business, parehas ra rate. In fact, Lord, ang kaning mag-business, tax na siya, kaning charges man siya. Ma'am Lorraine, ang pangutana ni Honorable Arias ba? O pwede tanawan ninyo ang page 102? Kay ningon man mo nga wala, pero nganong ni ama ni for commercial use at the rate of 46 pesos per cubic. So munang klaro na to, aron din maglibog ning mga tao ha. Kay niningon pa ba si Honorable Arias nga wala. Pero tanawon sa proposal naa. Kay kini actually mo sa tani ako ipangutana pero ako plano makon aron dili ni malangan kay na ka problema kay kita tanan ni apektado gyud mo sa tubig. Inigapon tani ngadto sa konseho usa gyud ko. Kay ang tubig yun na diha kay tinuod kita. Ug tanawon nimo ang rate, no? Dako kayo tanawon nimo ang katong bitong daan nga rate o kabag nga rate. O bitalag kining sa tubig tanawa gid ninyo. Kay sa pangutana ni Honorable Arias gitubag sad ni Ma'am Lorna nasukwahi sa gipropose nga ordinance. No? Naipupit ako kining si Ma'am Lorna kaganina nga kadaghanan sa commercial ari lang yun sa 31 ang dagkong konsumo. Pero anong doon na may special rate sa commercial? Ay, sorry, Ma'am Lorna, sa commercial rate. Kay sige magugani amin before ko din sa SP. Pero ay na mo gyud ka problema kay about ko kiniguban kani dili mo pagawas sa ilang kining sentimiento. Ang uban kay nagdali, ang uban maikog mauwaw pero makapasali jud mo tungod ninyo kining uban kaniya yung propose nga bisan appeal ko as konsehal. Ako kining questionon sa duya nga tuloy gapon sa konseho. Kaya gani nakita yung moron sa taga-hotel workers. Kaya ganina nag-istoryahin ni kaya doon ako'y concern pero sila raman ang makatubag wala lang ron dire. Kaya salamat. Ako sa ipahibaw, ang atong implementation, sorry ka rin first ano na mo meeting manggod, fixed to wala ka sa commercial, the more water consumption na imong nakuan, ina-consume, mauto siya, the same sa una. So karon at
least salamat kay na Konsehal Onil ang nakita niya sa page 2. So natay rate sa commercial business establishment kada mga commercial. Ako na ipaibaw kaninyo ang ato ang implementation sa water system is gradual, dili siya abrupt. Kung palangitan 15 man to ang 6 to 10 50 and 6 to 10 usa sa katuig siya kanang i-implement nag 50 centavos add-on kada buwan until sa time ma-fully implement siya ang rate. Yes, sir. Good morning. Kaning akong question ma'am, pati atong sa atong charges nito nato sa atong basura sa mo patag 20 pesos per household. Di ba atong tanawon sa ato ang konstitusyon na the source of government power is the people, di ba? Wala pa yung gobyerno o yung mga tao. Then ang ato sa funding from the national government is based on the number of people residing on that municipality, on that city, di ba? So, the services resides, di ba? Ang services pa na. So, sa akong opinion, di na nato kinahanglan siguro mga at ang tagbayin. Di na nato naginuto na lang siguro mo, di ba? Ano naginuto na ako ng 20 pesos? Ato na lang ibalin sa mga tao ang pagservisyo, di ba? Gobyerno kita. So, kung sasarana, di ba? Muna ako ang concern pa. Di na lang nato naginuto na ng tagbayin. Kay ato na lang ihatag kong servisyo kompleko sa mga taga-Danao, di ba? Para sa place na gumukuha ng garbage collection. Kaya itong garbage collection, sa matagkuha sa itong panimalay sa inyong garbage, na-protect cost para sa atong bisiluhan, fuel, ang kasama pa ng sakyanan, plus pag yun, at kung manangat na ito kuhaan sa konsolasyon, nagpaya po tag-tipping fee. Ano siya ha? Balik po tayo. Sa ato ang records, ang atong total cost ato na bayaran tanan naabot na siya og 7,332,954 pesos. Mo ni ang total cost sa pagkuha sa inyong basura. Nya ato na po atong i-forward ito sa konsolasyon, kaya ato na bayaran sa konsolasyon. Ato i-divide sa 3,654 ang business naman rin nagbayad sa garbage fee. So, only ang average fee rate niya 2,023.44. No? Atong i-compare. Suppose to be makita niyo siya ang kanisa sa garbage. Ato i-compare kung pila naman ang ato na kolekta. Ang ato na kolekta fee sa itong records na abot ng 3,127,150 pesos. 862 ang ato asyang cost ato ang kanang sa garbage which is not reasonable din siya. Kung sa may bahagi to raise ating mga revenues. Ang ato ba, kung ano siya ito umayin sa ato pag-ani karon nga ato nag-update ta, nag-revise ta, nagdadagay source, imposition of source, maka-add-on po sa atong income. Anyway, ang kanang income nga ato ma-generate, ato na po na mapalit sa in the form of services, programs, diba? Sa kanan na mga income nga ato na dawat, wala ka na nato natibigan, ato lagi po na lihat na katanan mga katawang sa Danao. Mga ganyan, makakabalik ko na kung question ba akong kuwan ba nga ang atong mga funding from the national government is based on the number of people resides on that municipality or that city. Ibalik na ang kanang mga tao na nagpuyo ang lugar katong sa atong Bisayon, muna din sila naghatag og income diri sa ibalik na internal revenue allotment sa ato ang syudad. Di ba? Pamana ang form na to.
So, kana siya nga amount, there are so many source of funds nga atong makuha o kana nakita ato na lang i-decline gamay na kay na siya. So ako na at least only my personal opinion. Ato na siya in-ani sir, magkulikta kay stated po in the local government code nga each government has the power to create its source of revenue. Nakita niya sa tinato kung saan sa source of charges nga makahatag pa itong another revenue sa city. Kaya pag puro lang kita intake dependent, wala isod kung na-intake puro na dependence intake. Excuse me, Ma'am Lord. The purpose of this event is to hear the opinion of the public in consideration of revising our omnibus revenue code. Ang iyang suggestion, significant no? For the purpose sa welfare sa tao. Although ang Constitution provides siya that the service emanates from the people, pero ato lang pasabtun sa atong katawhan nga ang atong gikolekta ng mga fees is not limited only for that particular service. It will distribute siya sa other services. Ang 20 pesos na charge for the household para sa garbage collection is gamiton sa siya ubanan niya to other services. Kung imong tan-awon, is this per household or per member of the household? Per household, no? Household yun, 20 pesos kada buwan. Atong reviewon ang serbisyo na nahatag sa Danao dito sa mga tao in terms of garbage collection, no? Sa matag barangay, for example, no? Unsa may serbisyo na nahatag sa Dakbayan sa Danao in aid ngadto sa mga kabaranggayan in terms of garbage collection. That's why we need to justify the 20 pesos to be collected per household. Sir, your opinion or your idea is well taken care of. Anyway, mabalik pa kayo sa committee level for further deliberation. All your suggestions are accepted kay public hearing pa ni, no? Ang inyong sign dapat among pumalugan. No? Ug ang sign sa Dakbayan sa Danao, anyway, kung ma-aprobahan niya ang mga ordinansa, i-disseminate pa niya ang kasayuran nga sa tanan. Ang nakakuha mo natin sa Danao is proper education. No? Proper dissemination about the tax rates na atong i-impose sa mga services na gihatag sa Dakbayan sa Danao. Sir, ako lang i-consider ang imong suggestion. Anyway, na may legal basis. Sa ipasabot na, wala ni siya mula pa sa mandatos balaod. Naaman tayo local government code, mo siya ibasihan. No? Ang local government code, gipattern ko na siya sa Philippine Constitution. Meaning, ang Danao City, wala ning lampas sa local government code o sa Philippine Constitution. Okay? Sige, thank you, Ma'am Lord. Regarding gambling sa garbage, presently, ang business naman ako hindi kolektahan ng garbage. Kung matuman galing every household mobile garbage, pwede bang minusa na sa business? Kaya actually sa tinood lang ba, ang kining business, di man kayo kuhan sa basura ka ng amo ang yung wala mong basura ba? Kanya nasa ko yung suggestion ba? Mag-impose sa tutatag penalty na nagkakat na basura? Kanang strictly ba? O kanang sa disinara ng pag-segregate? Kay daghan actually no, kining mga household na gagmay ba? Mga kita nagkatag-katag ang basura nila. Kunya, ito mapaikon sa business. Kunya, nasa di pa siya kung household. At ito man ka nato bayaran
inibayad sa water bill, nato sa water bill nato no. Dili na pa tarang household dunay kanang linya sa tubig. Dito siya, question kahapon, i-question mo na siya ni Sir Romeo Telia. Nilot kaya nakahatag na namong idea. Tinuod, dili tanan nga mga household na ay nagpa-installer dili sa tubig. Ako pa nag-liquid, ilahan na. So, kung saan ba ito nato pagkulita? So, mo nila nakatag na ito o kadayunan na ako na parang kagahapon mga mag-coordinate lang ni ang real property sa Fisheries Office o sa water works kay sa real property ito ang mga tax declaration. So, once mo bayad na sa tax ato ang mga bananan sa yuta, building, balay, ato na i-incorporate. Pero ako na kaya in coordination na sa water system na office. Sa water works. Pero usually medyo sa lang tax na siya ditoan. Posible na daghan na siya mo i-consider kay mag-up na sa barangay. Pero one thing lang ako na idiyahan, kani sa real property tax. Magbayad mo sa tax na kami lang sa kanto, ato na to ato i-add-on. Ang 20 pesos kada buwan. Ako example ba? Nabalay sa baybayin. Kanang lang basura ay lamay lang sa dami. Ang wala niya strict implementation. Lord, excuse me. Can we proceed to the open forum? Are you done with your presentation? Okay, salamat kay Ma'am Lorna. Ari ka sa open forum ha, para ma-entertain ang inyong mga pangutana. Then, kung na yung mga question, atong i-address sa city treasurer or any concerned individual. Okay? Daghang salamat, Ma'am Lord. Okay, maibuntag sa tanan, no? Kung palayo ta sa open forum, yung itong public hearing, ang ibuhat ng buntaga, kabahin sa itong proposed ordinance code, revenue code of the Davao City. Right? So, atong i-emphasize atong city treasurer ang kabahin sa collection of various fees, no? Una, gihisgutan ang kabahin sa water system collection. Ikaduha, ang garbage collection. Ang tungos pangutanan ni Ma'am or yung concern about anang mga magpataka o labay o basura, no? Naa sa section 262 or 263, no? 263, page 97 sa inyong copy. Pariho ugli-ugli. Violation and penalties. Penalties for violation to the provision in this ordinance shall subject the offender to the following. 9 offense. Littering. Kanang littering, pagpataka o labay sa basura. Ila may penalty. 20 pesos per piece of litter or street cleaning for 4 hours. Ang iyang concern ni Ma'am, hinod kaayusan, no? Na may mga tao patakalag-labay, kana nas dapis bay bayon, ilabay ang mga basura din nas dagat, no? Nga dadpon or mabanlas sa bawon. Naatay penalty ana 20 pesos. Mao bitaw ni nga sa dakbayan sa Danao, kinahanglang paligunan, pabugatan, ipadut ang ipon sa balaod aron una ma-regulate ang tax collection. Ikaduha gyud pinaka-importante nga dapat madisiplina ang tao. No? Kay og dili nato impose ni siyang atong mga collection, magpabilin ra gid siya dinas papel. Useless kaayo ang atong gibuhat nga effort ani. Napay lang dumping of garbage in public places, mga streets, sidewalks, canals. Muna tubag sa gingon ni Ma'am, 20 pesos or 200 pesos for individual. 500 pesos sa mga businesses or mga institution. Pero ang question, na-impose ba ni? No? Or ma-impose ba ni siya? Kay, again, sa akong ingon, magpabilin na gini siya dinis papel. O di gini siya ma-implementar. So, for the information of all, ang purpose sa atong revenue code
is to regulate collection. Regulate collection. Lain kayo na akong concern ka ng mga violators sa traffic, no? Na ay fine ang makabiolate. Kanya, the imposition of the tax, klaro as ordinansa. Nya, mahangyo ba? Ma'am Lord, kung mahimong ta, kanang inana nga hangyo, pwede ato na siyang i-waive ba? Kanang makahangyo sila anang makabiolate sila sa traffic rules. For example, nadakpan, muadto sa mayor's office kay manghangyo nga mo gamay-gamay ra ilang bayan. Kanya, subsequent offense mo gihapon. O sa may action na to anak ma'am sa treasurer. Honorable Chair, ang entry sa Treasurer's Office, no one is above the law. Na naman tayo malaod nga, kung makabiolate ka, na may sanction, pag penalize. Dili niya mo opisina nga, mayon nga i-waive lang na siya. Malaod naman. So meaning, kita mga katauhan, kung nakaganan tayo mga palisiya, mobile o obita, dili ta mag-violators. Para dili ta makapenalty, ta makabayad. Okay, indog kayo ang katayuan ng tumong sa syudad sa Danao. Sanglit karong panahon na kung nasayod ka, Danao City is already reclassified as second-class city. Ma'am Lord, pareho kong explain sa itong mga invited guests kung unsay basihan nga na second class ang City of Danao. Okay, no? Before ko mag-proceed sa akong pag-explain aning nahimutang na second class city, allow me to pasalamat ko rin ako sa tanang mga most valued taxpayers sa ilabi na karon kay usa mo sa mga contributor ngano kita nahimutang second class city ang tulakbay sa Danao. Unsa may basihan nato ani? Ang revenue growth nato, ato ang local revenue kinahanglan sa 3 years i-average siya, moabot na siya dapat kung second class na moabot siya 1 billion to 1.3 billion. Tungod kaninyo ako pong partisipasyon ang atong average rate sa ato ang bisa sa tuang naabot siya 1 billion and 43 million napasok ta. So usa may basihan ani income, ang atong income nahimutang na-reclassify ta sa from third class city to second class city tungod kay naa may income range kung si first class ka pila ang dapat nimo nga average income sa tulo ka tuig. So ang basis ani 2021, 2022, 2023 including ani unsa may cover ani NTE plus local sources imo to in total. Ang NTE nato business tax, fees and other economic enterprise or real property tax in total siya unya sa tulo ka tuig imo i-divide kinahanglan maabot ka og 1 billion to 1.3 billion masud ka sa second class. Praise God. Thank you kay kanilang tanan no mga contributor mo sa ato ang pagpalampok sa Danao pagtapataas sa atong income. Thank you, Ma'am Lord. Ako ni raise ni puntuha aron makahibaw ta sa hinungdan o rason nganong we need to modify or update our omnibus code or atong revenue code. Klaro kaayo nga ang nakapa-second class sa Dakbayan sa Danao ang iyang income. Ang income sa Dakbayan sa Danao gibase na sa kategorya NTA, National Tax Allocation. O ito yung ni Sir kaganina, katong sa garbage nga, makadawat man taong allocation from the national government. Well, it's true. But the national allocation, dili siya kaigo, imong gamiton lang for the entire operation of the city. Kinalang doon na tayo local revenue sources. Ang kinisiyang atong mga taxes na i-impose, muna siya atong source sa ato ang local revenue source. No? Dako kayo siyang tabang, dako kaayo mo kung natabang as mga business operators sa income sa Dakbayan sa Danao. No? Gawas sa proper management, ang income ginato sa Danao nga na-contribute sa mga business sector o other entities, dako kayo tabang. Ma'am Lord, kay inani naman ang classification sa Danao, mangutana ko,
Pananglitan, dili na ito ma-sustain ang ato ang revenue collection for a particular year. Doon na may posibilidad na mabalik ta sa mga third class. Pagkarindot yun nga pangutana. Nindot kay nga pangutana tungod kay it's a challenge yun sa itong opisina, sa Treasurer's Office. Diin, ang Treasurer's Office, mamay ang mandate na mo is na collection of taxes. Ano ni siya? Sa balaho nag-ingon, kung karon siya nag-income, na-classified ka, na level up ang imuang income classification, sa sunod tuig, ang Department of Finance, DPLG, nadako na sila yung income range na ilang patasan. Karon 1 billion to 1.3. Sa sunod nga pronouncement, imo na nilang 1.5 to 1.8 billion ang second class. Wata kaabot. Pangutana. Pa-downgrade ba? Nag-aantang usap ka, chance ng usap ka term. Sa sunod na sa utaas na po ang BLGF of income range. Kana kung dili gapon ka makakuha sa income range na imong gitarget, ma-downgrade kang palit sa imong third class. Okay. Oo na siya. So, doon posibilidad ma-downgrade kung di na ito makapot ang income bracket. Ma'am, another question. Unsa may implication to the business sector or to the households sa pagka-second class sa City of Danao in terms of benefits na madawat sa mga konstituente at mga business in terms of property valuation? Unsa may impact niya na, ma'am? Siyempre no, na second class na. So, simple na yun kasanan. Dako na to kita, dako na tag income. So, more services, more projects, nga atong mahatag sa atong mga danawan. Do na may increase in terms of tax valuation sa mga real property taxes? Karon na tay balaod, pag kuna gani pasar, Republic Act 12001, pag standardize sa valuation sa property. Pagpupunan siya, in fact, June 3, nanay pag-standard sa valuation sa property sa Assessor's Office. Hopefully, ang hoping nga kanang assessors po makakuha na po sa schedule sa market value sa ilang property. Na may balaod, every 3 years, kuha na siya, mag-appraise sa SLB. Pagpo ang balaod sa LGF. Okay, salamat. So, kinahanglan nga, kini ato mga invited guests, makasabot din sila sa impact na mahatag sa pagka-second class ni Danao City. Kay mohang iyong mantaan nila, Ma'am Lord, na sila may representative sa ilang mga business sectors. Mohang iyong punta nila to inform no sa laing mga sakop nila sa ilang mga magtinabangay ta mga raise mo na ang atong target na collection. Pero aside lang yun, ang pinaka-main gid siya, tungod kay balakon gid siya na sa section 191 na dapat i-revise yun ang ato ang revenue code once every 5 years. Kanya, kung dili na ito ma-revise, otherwise na may sanction ang sa LGU, sa opisina, kay naman sa supervision sa LGU. In fact, itagaan na dyan ko audit findings nga, obsolete na yung tax code, dapat naging siya i-revise. It's supposed to be Gusto mangutana or for clarification or suggestion, kabahin ni ini atong proposed Omnibus Revenue Code for 2025. Doon lang sa microphone, niya identify. Honorable Chair, na ikasot na ito ang Ako i-recognize si Konsehal O'Neil Canson. May buntag sa tanan. Okay. So, muhatag ka kung gamay nga input, no? Parte na itong system of taxation. Now, kung natong tanawon, the power to tax emanates from the state. Kinsa man ang state? Republic of the Philippines, no? Kung sa may power sa local government unit, gimension to kaniya section 5, article 10, no? Naghatag authority sa local government unit. Meaning, nga kining authority sa local is a delegated authority. Delegated na? Kinsay nagbuot, naghatag og authority ang Congress, no? So delegated to that. So tulo atong yung klarohon niya, tulo
ka klase sa bayranan ang di-authorized, no? Pagkolekta. Number 1 is taxes. Number 2 is fees. Ang ikatulo is charges. Batayan, tuluhan, business, kung nag-negosyo, kung bayad kang business. Fees, kung pananglitan na ay servisyo naghatag ng gobyerno, like for example, garbage. Sama ng garbage, servisyo sa gobyerno na nagkolekta sa service, mubayad po tao garbage fee. So, sa fee na siya maklasify. Permit fee, okay. Water fee, mo ka na yung mga fees. Ang ikatulo, charges. Kung sa maning charges, kana maoy i-impose sa gobyerno paggamit sa mga utilities sa atong gobyerno. For example, merkado ni ukupar ka og stall, bayad ka og SARS. Ngano man, na ay economic enterprise man na, sumo na kita og charges paggamit sa mga utilities sa atong gobyerno. Okay, so tolo. Okay, so ganiha, nato yung mga question sa page, no? Page. Now, under Joint Memorandum Circular 2019-01, ang DILG in coordination with the BLGF, Bureau of Local Government Finance, nag-issue yun o Joint Memorandum Circular nga nagaingon nga kinahanglan ang kolektahon sa gobyerno nga mga fees and charges is konsekwen lang, ikaw lang na mutubag sa mga gigasto sa gobyerno. Like for example, katong i-discuss kaniya nga atong bayaran sa garbage nga abot og 7 million. Sa ito pa, katong 7 million kantidad na gasto na kato sa gobyerno. Karon, ang Joint Memorandum Circular nag-ingon nga kinahanglan nga i-recover ang cost sa gasto sa gobyerno. Kung saan pag-recover? So, mauna na nga gitagaan o authority ang gobyerno to impose fees. Mo-charge ta sa mga tao nga atong iservisyohan. Di sa may atong kolektahan. Katurang nga mga tao nga naservisyohan. Dili ta mo kolekta atong wala matagay servisyo. So, pananglitan, di naman tayo sa coastal barangay. In most cases, kasagaran, nakakita yung basura. Mauna siya. Nga, kada usa, doon na po tayo katungdanan sa pagbayad. Kaya nga naman, nakarender naman ng servisyo ang gobyerno para sa tao. Mauna, nga dili na inom tupulong nga. Doon na yung question kanya nga. Nakadako na kaya akong business, pagkamiyan na pununta ang akong bayaran sa katong basura. Okay. Mauna nga, ang tuan man anigod, nating atong sistema sa gobyerno, kinahanglan nga ato ta i-distribute na to ang cost according sa servisyo ng atong nahatag mo na o palitan gani ang atong household gani ang questions mo to gani household kung pananglitan mo himo ta og taripa na i-range nato na family with 2 members, family with 4 members, family with 6 members, lain-lain ito nato rate, dili nato i-classify kung sa klase pwede mo yun mo. Murag katong duha ka pamilya, gagamay ra mo itong basura, agamay ra po itong kuliktahon. Kung upat ka pamilya, o upat ka miyembro sa pamilya, so, pwede i-double na ito, kay i-times 2. So, agad kung or more, ay in most cases, taksa naman ang kondono, panahon karon gamay na lang, ibuto na ito kunong pinaraganan. So, dako-dako po ito. So, in fairness, kay God, kailangan mabuti ang atong sistema sa pagkolekta sa katawhan, it should be fair and reasonable. Magkiangayon. Dilita na kung mabito nga atong gikolekta sa atong basura, atong na nag-estimate, doon na kita yung template na nag-provide ang Bureau of Government Finance kung saan na ito pagkuha sa tibuok na gastos consisting of the variable cost and the fixed cost. So, katong mga accountant din kabalo ana, unsay variable, unsay fixed cost.
Pero sa mga uban basin upuan, basta mauna ang guidelines nga atong gibasihan kung pila ang ato nga gi-impose. Ang ato diyan gi-impose sa taripa igo ra gid kani ini pangalit gyud kon gyud kay naman usahay ang variable mag-usap-usap man. No? Ang presyo sa gasolina mo saka, amo ra ko ato gasto. Unya ang atong taripa diri mura na. So, doon na tayo mo na kinahanglan na from time to time i-adjust na to ang kanang atong rate aron pag-compensate sa atong gasto. Purpose recovery, mauna ang guidelines na ato yung i-recover ang cost. So, mauna siya ang sistema na to. Okay, thank you kayo sir. No? Magkinaot ko naklaro sa ito mga invited guests ang explanation ni Sir Campo. Okay, ang mayang namin si Honorable Calison para sa iyang observation. Sir? Thank you, Mr. Chair. Actually, ako sana po concern ako na lagi patungkol kay ruler na. Ako na ning address ng consent kay fixan sa ko sa usaron sa inaaron diri. Niyon ang punot ang fair and reasonable. Ang pangutana o kanawon puno na to ang rate sa tubig, pila ka percent ang increase? From 12 nahimong 22. Tanaw niyo ang percentage sa increase na. Tapos ang 14 nahimong 26. So ako iko na sa politics sa dire ato na ning ipatubag sa dunya, no? Ang importante mapaput sa dunya ni kay kini atong himo public hearing man, public consultation man. No? So kini matubag karon, ang importante lang amo na sa ning papaabot ngadto kay ningon man naging ekonomi nga fair and reasonable. Nya nga sa tubig no, gikan kuno sa 12, kining 11 to 20. Ning largo mo dayon sa 22. So, hindi matubag karon, ang importante, mapaabot lang niya sa ninamot dito. Kaya nakahibaw ko, kunya na yun niya dagang reklamo, ini-implementar niya ini. Ay pila rin nakabot ang niaraw din, kumpara ko niya sa tinuod ng mga tao, amoy nagkonsumo sa tubig. Salamat. Take note na lang ang Honorable Chair regarding kanina rate. Dili lang kadto, ang ganing 21 to 30, gikan sa 14, nahimong 26. Ang 31 to 40, gikan sa 16, nahimong 30 pesos ang kada kubiko. No, ang importante lang, napapot ninyo, kung wag ka kasulti sa microphone, pero ako kining ipagbuto niya, panahon niya sa abang discussion. Sa po ani, based po sa ito ang study survey, ang danaw lagi maning Ang mabalik na ni Sir Campo. Okay, so muhatag na po gamay nga ideya na sa rate sa tubig, no? Kung atong tanawon magod, mautawa ang patakaran nga full cost recovery. In fact, doon lang yung kanang ang DBM, naghimog yung memorandum circular na mag-operate mga nitaw economic enterprise, ikinahanglan nga ma-recover ang atong gasto. Mahal na dito makaganansya basta ma-recover lang. Okay. Atong tanawon ng operasyon, kanang sa water system para sa inyong kasayuran, no? Ang pag-operate na to sa water system, matag tuig ang gobyerno nag-subsidize of 30 million. Ang pinaka na 30 million. Kung sa may bukas na buti pasabot na 30 million, nagpasabot na ang nakulikta sa gobyerno, pinaagi sa konsumo sa mga tao, kuwang og 30 million, wala makaabot. Nagpasabot na ang atong rate, pwerte nga baratuha. Imagine, 5 pesos, asa pa ka? Actually, 1975 din ako. 1980, 5 pesos, mauna na ang rate. Per cubic, 1980. Pinaman ang inflation rate, ikan 80 hanggang karon 2024 na. Nag-average na og mga 6% inflation rate matag tuig. Imagine na, kung unsa ka barato ato. So karon naamangan ni direktiba ang I think gikan sa DBM nga ang operasyon sa mga economic enterprise sulod sa 5 ka tuig kung magpabilin ng Japon nga kanse ipag-cross.
Ganahan mo anak, nga wa na tubig ang Danau, kay i-close. Kung saan mo na to, tabangan na to ang siyudad sa Danau. Pinaagi sa pag-share, no? Sa cost. Kini mo nga pag-recover na to, muna gitawag mo, cost sharing. Nato pa, kung dako taog na konsumo, dako po ng ato nga i-share sa ato nga gobyerno. Muna nga fair, reasonable. Makataumanon ba nga mo impose sa gobyerno o double. Actually, kung atong tanawon ang average cost sa tubig sa previous na to, 12 pesos and 50 centavos, mao na average cost sa tubig. Sa bagong proposal na to karon, nabot na o 24.50, mga almost double ang cost. Pero di man ang gibase kanang atong i-impose na doble. Tanawa, ang total cost of operations na sa water system niabot na og 60 million ang tuig. Nakakolekta lang ta o 13 million ang tuig. Asa naman? Katunga, mao na sa gidouble po nato ang kanang presyo para recover sa cost sa gasto sa gobyerno pangpadagan sa atong tubig. Kasabot? Okay. Microphone lang palihog, sir. What I mean, sir, kasabot sa question ba, sa ako sa kasabot na 125 cubic meter ang per cubic 5 pesos. Ang walang ana din biyang pangutana na giun sa man pag-come up ana na ang pag consume mo 6 to 10 o labaw pa sa 10 di saka naman sa dako kay per cubic nya dili ba na siya di ba siya sa question na di ba na siya na siyempre kung nakuha mo mo nako sa peranan no. Pero ako kasag kaayo. Iyon sa mana o compute pa nga. Ibase ba na siya sa rate sa electricity na siyempre ang level ko sa rate sa electricity kung gamay mo magamit o alam ka ko ang imong peranan wanam sa ka ko ang rate sa kilowatt hour sa kuryente. Lahat diha pa na siya ibase or base na sa initiative sa atong city government ang petition sa ato ang per cubic na magamit sa konsumidor. Actually, doon ay suggestion nga i-fix na to ang rate. Actually, I think si Congress niya anak kato one time na nagkandakta o meeting Lagoylan. Pila, ang atong fixed rate kung atong i-fix rate, by 5. Okay mo anak, i-fix rate by 5? So kana sir mo angay siguro i-explain kay Usa na siya, wa ma-explain kay matag na tuwa ko, ano? Ang ato nga giusang consideration, itawag na to on the basis of the ability to pay. No? On the basis of the ability to pay. Naay mga household na kag may lagay kayo nga wala yung income, pero mugamit og tubig, musubot sa dili, mugamit kita og tubig. Mo na siya nga nakat-up na siya na ang first 5 tag 5 pesos ra niya ko, pero gilimit na lang instead of 10, gimo na lang 5. Okay. Katong nag-anap og gradual mo din kita og gradual. Actually, pwede i-present na to ang kantong atong competition giun sa natong pag-aray. Pero man, gikuha na to ang percentage of consumer ranging from 1 to 10, pila ka po sila, 10 to 20, pila ka po sila konsumidor, 21 to 30, pila ka konsumidor, katong sobra sa 30, pila ka konsumidor. Natay percentage ana, giresyon portion na to na, kaya ang sistema sa atong pag-compute, itawag na siya o rationalized rates. Rationalized.
Gerisyon. Mao na ang pag-impose po na ito sa kuan, gibase na siya sa atong ability to pay. Gradual. Kay, tanawa ha, kasagaran sa ato din konsumidor, niya ito sa, konsyenta sa mga pobre nga walay mga higong income. Pero, necessity ang tubig mo, gamit kitang tubig. Kung mo plan rate ang 25, ikaw yun ang matapos ha. Ay nga naman, kung makonsumo ka o napo lang, napo, ang 25, bayad ang 250. Now, sa atong tarifa dili karon, katong sa una, kung napo, 50 na yun, yung bayaran. Para sa mga pobre, inutap ko nga, ang sistema mag-unani na gradual, kung akong tanaw, katong mga adunahan, datong mga negosyo, sila ang nag-subsidize sa mga pobre. Ngaluman, sila yung nag-abaga sa cost na dagkot. Sila. Meaning, kinsa man, samar mo na kanang yung distribution of wealth, no? Equal distribution of wealth, no? So katong mga nako, diyon sa nila pagkahatag nito sa mga pobre, pinagi sa ilang contribution nga nagbayad sila sa dako. Ang katong mga pobre ang gibayaran gagmay na po. So meaning dili direkta nga nakahatag sila sa mga pobre, pero nakabenepisyo ang mga pobre pinagi sa mga adunahan. Mao na siya ang wealth distribution method. Okay. Thank you guys, sir. Doon ako ka may concern, sir. Niingon man ka na city government ng subsidize sa cost, no? Pananglitan o dili nato ma-meet up ang atong target na collection to recover the cost. Kung sa may mahitabo niini, pwede bang ma-privatize ang water system sa Dakbayan sa Danau? And what will be the effect if this will be privatized? Okay. So, katong primero, kung dili ta makamit sa atong estimated target sa cost, no? Okay. Kung dili ta makamit, ang tendency is mapugos ang gobyerno o subsidize. Ano man, ang operations magod na tayo sa financial statement sa kada economic enterprise. Makita ka na dito, total income, total gasto, pilay deficit. Kunya, pilay deficit, butang nito rin subsidy. Aron to balance, aron mabalansi. Kaya kung sumita kung dito, net loss, muragilan kayo ang presentation sa itong financial statement. Mula nga na ay subsidy. Authorize na siya. True, sa kulian, budget, i-include mo muna sa budget. So, mauna siya na kinawag subsidy. Pangunta na, pwede mo i-privatize. Okay. So, actually, doon na naging proposal sa una. Sa diyan ako sa Sitco, o ako retire, diyan na yung proposal, i-privatize. Usa sa mga target private provider kung tato, katong Abiho. Pero, kabalo mo, kung pilay total, pilay perpetuate, diabot og 66 pesos privatize. Nga naman, mahaman, natural. Private man. 66 ha? O niya, ang mayor, murang maluwi po ito sa mga tao. Bahala na o mag-subsidy ka, basta makapuway ka na medyo affordable. Sir Campo, let me back you for a while ha. Ano akong i-raise ang concern about privatization? Aron makasabot na itong mga konsumidor na mas dako silang mabayaran kung i-privatize rather than approving our proposed collection. Correct. Kay mo man nakagubot sa laing local government unit ba? Nag-privatize ang water kanang services. Gubot gyud kayo ang local government unit. No, o panalitan mo abot ng puntuha, di ta maka-come up niini atong agreement for this proposal na ang gobyerno lang po sa mo subsidize para makuha na to ang cost of operation. Matugos yun ang city government na mo-opt into privatization, which is a burden even to the individual consumers.
mas bugaan, mas dako siya og epekto ngadto sa ekonomiya sa atong mga konstituente ug labi na sa atong mga business operators. So muna itong tanawon, makinakita magod nako sa ako na ning personal opinion based sa dagan sa atong discussion. Nakita na ko nga inyong gitan-aw og pilay makuha gikan sa atong bulusan. Wala to makuha o natanaw kung pilay pwedeng matabang sa gobyerno aron magpadayon ng operation kung asa gikan ang maong subsidy. So dinhi sa maong proposal gipasabot ni Sir Ocampo ni Ma'am Lorna na out of this proposed collection rate dinhi na tukuhaon ang ato ang cost na break even ng atong subsidy na maka-recover tax sa cost. Kaya naman, kung mo subsidize good ta, ato na kuhaon sa laing appropriation. Ang laing, for example, basic services appropriation for sa DSWD, for example, kuhaon na to ang pundo from the DSWD ang ilang surplus, ipuno na to sa water system para ma-subsidize. Pasabot na ang basic service sa usa ka departamento maibanan. No, kay para itapak dito sa dakong kakuwangan. Sa muna this proposal, atong tanawon sa nagduha ka anggulo. Sa part nato as payer o sa part sa gobyerno taking care of the services in the city of Danao. Wala akong pasabot, sir, na unsay impact kung ma-privatize ang water services sa city of Danao. Thank you. Hinaot nga nasabda nato ang comparative presentation pa sa atong city government about this Omnibus Revenue Code proposal. Sige, Honorable Canson. Sir, mo-agree ka, sir, nga ako sa nakapakanako og gasto sa atong water system, sa atong water rates, ang konsumo sa kuryente, number 1. Actually, Honorable Chair, dili umabot niya na ma-privatize o kinibuhaton lang yun sa gobyerno sa Danao. Kini perminate na gini nato ning girekomendar. Kaya kung sa sa kadakong konsumo ron sa Danao, kini kuryente. Mao bitanang nagsigitag hakyo sa taga waterworks nga unta kada pumping station doon nag-reservoir nga naka-attach. Kaya natabukod karon ang ako mga pumping station 24 oras, 15 oras nga nagsigi og andar, unya ang konsumo ni ana pwede yung dapuan. Muna, Honorable Chair, i-appeal lang siguro sa atong programa para dili kita mo sangkot sa inyo nining atong ikahadlukan nga again, atong iyang waterworks, ang local government unit sa Danao through sa waterworks, niyaman gid ka, sir, nga punta, doon lagi programa ang waterworks nga and every pumping station, doon lagi nakatakit nga reservoir. Aron ang bumba, pag-dili magsilig andar pila ka oras. Ay, usa yun ang kasulbay. Kanang yung reservoir. Thank you. Okay, thank you, Honorable Canson. They concern si Honorable Danny Robleg. Kana, sir, itubag na sa pangagamanan kay nakita man na dako kayo o konsumo sa kuryente. Ginahinaya na o trabaho magbutang ta o reservoir sa kada pumping station. Only, gawa lang makumplito ang tanan. Kay nakita nato dako kaayo ang atong gigasto sa kuryente. So nangita ta o paagi o ngita ta og budget nga magastuan paghimo reservoir kada pumping station. The solution sa isugyot ni Coach O'Neil, isugdan na ng trabaho. Dili lang kompleto ang kanang pumping station. Ikaduha, gusto ko na akong ipaabot sa atong mga kaigsuunan na usa sa paagi, usa ka deterrent sa pag-usik-usik sa tubig. Kanang butangan sa natong palyo ang tubig. Kay kadaghan na kayo ng gayon na atong nakita na salig man lang kay siko, kay barato, sige lang usik-usik sa tubig. Mao nga usa ka deterrent kapag usik-usik sa tubig na atong gamay butangan o palyo. Ikaduha, paagi sadla na musaka ang income o ang musaka ang income gikan sa tubig aron
mas ma-improve sa nato ang services. Hindi naman mahimo ang magsigil lang o subsidize. Nasa ko'y gustong ipaabot sa atong mga negosyante, nag-istorya man ta o tax, no? Gusto lang ingon na gusto na ta second class city ang Danao. Ang pangutan ng permit unsay direkta nga epekto sa mga negosyante na second class na ang city, unsay direkta nga epekto sa mga negosyante na musaka man ang dalanan. Karon ako lang i-share nga atong tan-awon ang kinatibukan. Ang gipaniuha sa Danao, kung inyong nakita, pirming makadawat og award ang Danao. Nanuman kay iyang gitarong ang mga pamaagi sa pagserbisyo. Iyang gitanaaw ang mga pamaagi nga maka-invite o negosyo diri sa Danao. Kung atong tanaw, mag-iba na kong example, wala pa namabot ang SM, wala pa ang Toyota, wala pa ang Jollibee, wala pa ang umaabot na mga investment na musod pa. Actually, daghan kayo musod na investments. Pero dili pa na ito tanawon ang ning-abot, ato lang po ang base ang Mitsubi. Magsigit ang invite o negosyo na pareha sa Mitsubi na labor intensive, no? Pila man ang giamot sa Mitsubi dinhi sa Danao, di na ito masubay. Nga naman, ang empleyado nga 20,000, no? 20,000 na empleyado nagdawat na og sweldo. Ang Mitsubi economic zone, ang iyang tax dili mo zone direkta sa siyudad sa Danao adto sa nasyonal. Pero ang atong gitanaw ang mga empleyado, una nagbayad pa na silang tax, gagmay tinuod, pero asa man ang indirect na effect sa ilang sweldo tuwa sa negosyo. Imagine 20 mil, pila ka bilyon ang usod sa ekonomiya sa Danao gikan sa Mitsubi. Dako kayo, bilyon ha ang usod kada buwan. Pero di ninyo makita, pero mauna ang naghatag og negosyo sa Baligya Kinamos, saging mantikaan, pasahero sa tinikan, pasahero sa tricycle, nagpalit og bugas, nagpalit og isda, nagpalit og soft drinks, nagpalit og pan, anong negosyo na apektahan. Di na to masubay kay gitawag man na itong informal economy. Kung wao na to ang Mitsubi, unsa may tapos Danao. Kakabantay man tingali mo, kung why operation ng Mitsubi ka nang gitawag nila o force leave. Di ba mo iyon ang mga tindira sa akin na ato lang ko sa adlaw, naging istorya ko sa namaligag sa akin doon sa among gipuyan. Ingon siya na hinay man. Maayo kayo ipalit ka sa akin matigaan sir, nahalinan ko. Pero kusa na ka-epekto na ang industriya na naghatag og trabaho, maurong gani, buhinay yun ang negosyo. Karang mga kaubanan nato nini karon kadaghanan negosyante. Ang ay mong masayon, ng gitarong sa Danao ang naghisigitang hinay-hinay o ayaw sa itong kadalanan, naniguha ka nga maayo ang serbisyo sa tubig. Pero bago, dunay kasabutan na magdugang o station, substation ang Sibeco para matarong ang serbisyo, matarong ang mga utilities din sa Danao. Apil ang kinigitawag na itong mga supplier sa communication. So, kung matarong na tanan, nindot na ang maayo ilang serbisyo, daghang musulod na negosyo. Inigsod sa dagkong negosyo, ang atong mga gagmay na negosyante, maoy makabenepisyo. Kaya nga naman, daghang trabaho. Ang nakatrabaho, o gasto. Ang gasto na padong ninyo. Muna'y atong tanaw, ang indirect benefit. Indirect na benepisyo sa atong mga negosyante.
muna yung gusto lang na kong ipaabot sa atong mga bisita ng mga dagang salamat. Okay, dagang salamat, no, Konsehal Danny. Siguro, klaro naman ang atong discussion, no? So, aning tumura, akong takupan ang atoang open forum, no? Kay Brad, okay naman. So, all the suggestions, anyway, this is a recorded forum. Yang resulta niya ato isubmit dito sa provincial government for the support, the approval or proposed measure. At this time, would like to acknowledge our Chairman of the Committee on Planning, Honorable Calvin Tuadles, for the closing remarks. Okay, thank you, Honorable Arias. Again, no, so nindot kayo ng discussion, fruitful kayo. No, I hope daghan tayong mga nakatunan, napupo kapag tulunan ini nga itong public hearing. So, kay alas 1:45 naman kasi makapanento ang atong kanang konsehal rin sa luho. No? So, dili na lang kayo nakutas ng dagang salamat sa inyong pagtampo. O again, hopefully, nagandang magkuha ng pagtulunan ng public hearing. So, amping sa lagaw, pag-uwi, pagpapauli, o Merry Christmas na itong tanan. Again, mayong hapon, mayong udto, dagang salamat. By the way, as a member of the Committee on Finance, may I call this meeting for adjournment. Dagang salamat. Salamat ha, salamat sa iyong pag-ari. Salamat tayo. Thank you tayo, thank you.